all that above. Oh, yes. Oh Lord, you created everything in this world. Oh Lord, you are marvelous. How wonderful you are to me. Oh Lord, you are beautiful. You are high and lifted up. I lift up my eyes to the heavens. I lift up my eyes to the Lord. I lift up my eyes to the mountains. I lift up my eyes to the one who made the stars in the sky, the moon and the sun, the one who created everything, the Lord God Almighty. He reigns. I lift up my eyes to the heavens. I lift up my eyes to the Lord. I lift up my eyes to the mountains. I lift up my eyes to the one who made the stars in the sky, the moon and the sun, the one that created everything, the Lord God Almighty. He reigns. Yeah. Oh Lord, be exalted above all else. Oh Lord, you created everything.
give you honor, we give you glory. Let me be as gold and precious still. Purify my heart. Let me be as gold, pure gold, refined as fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my master, ready to do your will. Purify my heart, purify my heart, cleanse me from within and make me whole. Purify my heart, cleanse me from my sin, deep within, refine as fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my master, ready to do your will. Purify my heart, purify my heart, cleanse me from within and make me whole. Purify my heart, cleanse me from my sin, deep within, refine as fire. My heart's one desire is to be
found where I belong. I found where I belong. I bow my knees before your throne. I know my life is not my own. I offer up
privilege to be in the house of the Lord. And we want to welcome our visitor, Vicente. Nice to meet you. And we are so glad that God is good all the time. Nais po naming patuloy na ipahayag na ang ating service po ay tuwing araw ng linggo, alas 10 o'clock in the morning. Kaya po, yung pong mga nakatira na malapit dito, you are more than welcome to come and enjoy the presence of God in our midst. At yun naman pong mga nais na magkaroon ng paglalim sa ating Panginoon, you are welcome sa mga Bible studies. We have different Bible studies. So if you are interested, send us your message from Facebook and YouTube. Pwede po kayong mag-comment at aabutin po namin kayo. At gayon din po, yung pong mga nais na matuto how to pray publicly, you are more than welcome. We have everyday dawn prayer meetings at 5:30 in the morning from Monday through Fridays. At meron po kaming intercessory prayer meeting din na ginagawa every Tuesday ng 7 o'clock at night. Kaya if you are interested, welcome din po kayo. At kung gusto po ninyong gamitin ang inyong mga paa para i-conquer, pabalik sa Diyos, ang para sa Diyos, ay inaanyayahan din po namin kayo every Friday at 10 in the morning. Kaya po, lahat po ay marami po tayong kaparaanan para tayo ay patuloy na mapalapit sa ating Diyos. At ngayon naman po, ay ihanda po natin ang ating mga sarili, yung mga cellphones, i-mute po natin para hindi po tayo interrupt doon sa ating mensahe. Tawagin po natin si Pastor Frank. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Amen. Praise God, amen. So God is awesome. Amen. So God is good. So sabihin nyo nga sa inyong katabi, God is good. Amen, amen. Tunay pong, praise God, tunay pong mabuti si Lord. Amen. So tunay pong mabuti ang ating Panginoon. So March 19, 2023. So mabilis po ang araw. Tunay po na tayo po nagpupuri sa Panginoon at ngayong pong oras na ito ay tayo ay live, napapanood po tayo simultaneously to Facebook at YouTube around the world. Amen? So ganyan po magpala ang Panginoon. Kaya po yung mga lahat po ng kasama natin, of course, dyan po sa lugar ng Sacramento area, na kasama po natin sa pananambahan ngayon, dyan po sa lugar ng Lathrop, sa Oakley, ganoon din po sa Visalia, California, of course sa buong USA, marami po tayong kasama na nananambahan sa oras pong ito. Of course, dyan po sa Asia, sa Africa, sa Europe, South, North America, and even sa Antarctica. One thing I know, God loves you. Amen. Sabihin nyo nga ulit sa inyong katabi, God loves you. Amen, amen. Talaga pong mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Of course, sa lahat po ng ministry and church, nagpupuri po tayo sa Diyos at ginagamit po ito ng Panginoon. Of course, ang ating media department, na alam ko po na tayo po ay pagdating ng panahon, pray po natin, tayo po dito po sa lugar ng Bay Area, mabigyan po tayo ng slot sa isang local TV rito, na magkaroon po tayo ng lugar, amen, para mapanood po tayo, amen. Do you believe? Naniniwala po ba tayo? Nananampalataya? Amen. Ang sabi ng Panginoon, ang sabi ni Lord, nothing is impossible to those who believe, amen. Kasi po ito'y gawain ng Panginoon. So may request everyone to stand up, please. Dadako po tayo sa ating declaration. Gawin po nating panalangin ang dinideclare po natin ito. So Father God, we want to be guided, taught, prepared, and moved by God Holy Spirit in our own personal life and in the ministry. Lord Jesus, we declare, we receive, and we believe that this day is 10 times better than yesterday. We choose to be healthy. We choose to have long life. We choose to be blessed. We choose to be anointed by you, guided by you, protected by you, provided by you. We entrust everything into your hand, our physical body, our soul, and our spirit, the way we speak, the way we think, the way we act, it comes only from you. Direct our step today. In Jesus' name, amen. Amen. Let's give a clap offering to the Lord. Amen. So, you may be seated for a while.
Of course, welcome nga po natin yung ating mga bisita ngayong umaga. So meron po tayong ilang bisita ngayon. First time, ano po, welcome po kayo. At welcome po yung kasama natin dyan. No? Welcome kayo dito po sa Bride of Christ Church. Marami ang nagtatanong, ano ba yung Bride of Christ Church? So, Bride of Christ Church is a full gospel, Bible-based, Christ-centered, is Philippine Church. Truly our mission is to bring all people to the kingdom of God through the saving and transforming power of the Lord Jesus Christ. Amen? Sapagkat napatunayan po natin sa pagbabasa po natin ng banal na kasulatan, ang kaligtasan ay through Jesus Christ. Amen? Walang ibang makakapagligtas sa atin kundi ang Panginoon, sapagkat siya po ang nagsabi, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Amen? At ang pananalig lamang sa Kanya. Kaya po tayo magkakaroon doon ng kaligtasan. Ang sinasabi natin kaligtasan ay true, yung pong eternal life, buhay na walang hanggan na ibinibigay ng Diyos. Amen? Hallelujah. So ngayong umaga ay tayo po ay pinagpala ng Panginoon. Meron po tayong guest pastor ngayong umaga. Meron po tayong guest speaker ngayong umaga. Ito pong ating speaker ngayong umaga ay matagal ko na po siyang kilala. More than 15 years na. More than 50 years na kaming magkasama. At every time na pupunta siya rito, nagiging guest ko rin siya sa mga Bible study ko noong araw, noong panahon na yon. At tunay po na siya po ay lingkod ng Panginoon. Tinawag siya ng Panginoon at the age of 18 years old pa lamang siya. Involved siya sa mga street evangelism doon po sa atin sa Pilipinas. At talaga pong ginamit siya ng Panginoon. Of course, ngayong umaga kasama po niya ang kanyang nanay dito, so Sister Ruth. Kilala po natin Sister Ruth. Palakpakan po natin ng Panginoon. Ayun, Sister Ruth. Purihin ng Panginoon. At ang ating pong speaker ngayon ay kasulukuyan siya nagpapastor diyan po sa Bakersfield, California, sa Grace Point Bible Church. Siya po ay nagpapastor doon. Of course, siya po ay missionary pastor sa Pilipinas. Siya rin po ang representative ng Grace Point Bible Church doon po sa atin sa Pilipinas. Amen. At ngayon nga po kahapon ay isang pagkakataon din, isang purihin ng Panginoon kasi po ang ating panauhin ay kumukuha siya ng ng doctorate in ministry at gumagawa siya ng thesis at isa sa kanyang thesis na ginagawa ay mag-interview ng mga pastor sa iba't ibang mga mega churches. Nagtaka nga ako bakit ako isa sa ini-interview mo. So, pastor, ano yan? Prophetic. Amen. Prophetic. So, ibibigay po natin at iimbitahin po natin sa pulpito ng Bride of Christ Church ang ating pong bisitang pastor, Pastor Jojo Oleniban. Amen. Welcome, Pastor. Salamat po. Salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yan. Isang magandang pagkakataon po na ako ay nandirito at makapagbahagi ng salita po ng ating Panginoon. Ako po ay manggagawa na since anong ako po ay 16 years old sa Pilipinas. Yan. During my time, siyempre, hindi naman po sa pagmamalaki kasi wala namang dapat ipagmalaki kundi ang Panginoon. I was the youngest ordained minister during my time. Si Roderick Tasalonia, ang youngest preacher. Yan. Ako kasi naordinahan nung nagkaroon ako nag-church planting ako sa Caloocan. Tapos binigyan ako ng ACE ng lisensya magkasal at the age of 18, 19. Pwede na ako magkasal. Ang alam ko, lahat ng kinasal ko, hiwalay na eh. So hindi ko, no. Kaya, pero hindi ko naman siya ginamit. At the age of 22, 23 ako nagsimulang magseremonya ng kung ano-ano. Yan. Ako po ay tinatapos ko sa tulong ng aking stage mom. I have my mother with me. Sa suporta po niya ay tinatapos ko po yung aking Doctor of Ministry program. Then after this, I'm planning to continue my DMIS or Doctor of Mission sa ASCM. Yan, ASCM po ay isang malaking seminary, isa sa mga prestigious seminary in the Philippines sa may party po ng silang sila. Dati sila sa Balero, under ng COG sila before. It so happened that the academic dean is a friend of mine, so he encouraged me to finish my doctoral program. 10 taon ko na po kinukuha yun. Ngayon ko lang tatapusin. 10 years ko nang kinukuha yun eh. At mamaya po, ang topic ko po sa ipipreach ko sa inyo ay merong kinalaman doon sa dissertation ko. My dissertation is about intentional discipleship. The reason why
na inimbitahan ko si Pastor Frank na ma-interview ay unang-una because he came from GIL, which is historically sa mega church in the Philippines. At the same time, he is a product of intentional discipleship. Kaya nga naging pastor siya. No, kami yung mga 80s yung mga 80s na na-save, and then marami mga nagpastor, binitawan lahat at nag-full-time sa ministry. You call it intentional discipleship. Mamaya papaliwanag ko po sa inyo kung ano yung intentional discipleship. At pasalamat tayo sa Panginoon dahil kahit nang umuulan, nandito po kayo. You come to church every Sunday not because God needs you. Hindi po kailangan ng Diyos yung awitan ninyo, hindi kailangan ng Diyos yung offering ninyo, hindi kailangan ng Diyos ang presensya ninyo. Kaya kayo narito kasi kailangan natin ng Diyos. Di ba? Kaya kayo narito because we need God. Hindi dahil kailangan tayo ng Diyos, because God is God. Di ba? Yung sovereignty of God nobody can question the very powerful, the Almighty God. Hindi ba? Kaya tayo nandito because we want to be blessed. And sometimes, nauuna pa yung ating mga iba't ibang mga gawain, it's okay. Ang nakakamiss ng blessing, kayo, hindi naman ang Diyos. Kaya nga, ang sabi ng Hebrews chapter 10, huwag niyong do not forsake the assembling of yourselves together dahil nalalaman niyong malapit na. Malapit na nga ba? Palagay ninyo. May lindol na naman sa Peru kanina. Palagay ninyo, malapit na? Nako, hindi ko alam sa inyo, pero kinakabahan na. Kinakabahan na po ako. Ang aking pakiwari, kasi matagal na namin sinasabi, 16 years old pangala ko, sinasabi na ng pastor ko, malapit ang dumating si Kristo. So I decided to leave I'm taking dentistry sa sabi ko. Tapos nung hindi pa darating, bumalik ako sa eskwelahan, nag-political science naman ako. Mukhang hindi pa darating, pero bigla ko naramdaman, mukhang darating na. Yan, Maranatha, the Lord comes. Palagay ko, ang lahat ng mga senyales ay nandyan na, mga magulang at mga kapatid. At nagaganap na po at patuloy na nagaganap. Abay, gustong hulihin ng ICC si Putin. Baka gusto nila ng World War III. God forbid. Di ba? Pinahuhuli, meron ng warrant of arrest kay Putin Baka gusto nila magbiro si Putin, biglang demonyohin, pindutin niya yung isang di magkakaroon ng World War III. Sana wag pa. Marami pang mga tao na dapat pang makakilala sa Panginoon. Pero alam niyo po ba, nandyan na lahat sa mga dyaryo, sa mga TV, sa mga radio, ang propagation ng gospel. Ang palatandaan po ng last days o ng second coming, hindi yung mga lindol, actually, hindi yung mga gera. Ang sabi ng Matthew 24, and this gospel of the kingdom shall be preached into all the world, and then shall the end come. Palagay ninyo, malapit na ba? Tayo po ay pumikit at yumuko. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa ating dibdib, sa ating puso, at tayo po ay magdasal ng Lord's Prayer. Yan. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen. Yan. Ang gusto ko po tukuyin, I would like to share with you an excerpt or a part of my dissertation. This is about intentional discipleship. One of the reason, nung ako'y in-examine sa aking defense, nabuladas ko naman yung aking yung mga examiner. Kasi inunahan ko na sila. Unang tanong sa akin na examiner, why did you choose this topic? Isang Nigerian, 2 Pilipino, puro PhDs lahat yon. And they were examining me. So I had to defend my title, the title of my dissertation. I started with a story. Bago mag-pandemic, kung narinig niyo po, merong isang pastor, young pastor in Orange County, nagpakamatay. Have you heard of that? Nagpakamatay. His age, I think 34 or 35, he has a beautiful family. Medyo ako ay nabagabag dito. Yan, medyo napag-isip ako. Sabi ko, he is a pastor of 15,000 congregation. As a matter of fact, kaibigan po siya
ng anak ni Rick Warren na nag-suicide din. They have a group in Orange County na meron silang parang nagpapacilitate sila ng mga people, ng mga those who wanted to commit suicide. Ang sabi nung aking member na nurse, psych nurse, ang sabi niya, ang mga tao daw kaya nagpo-commit ng suicide kasi yung box, yung mind nila nakakahon na, hindi na sila makalabas dito. They wanted to live. They wanted to be free from this situation pero hindi sila makalabas. So instead, nag-end up sila mag-suicide. So medyo sabi ko, yeah, I believe in that. I believe that suicidal instinct o makapag-isip ka ng suicide ay isa sa mga mental illness, ano? Pwede nating sabihin 'yan. But my problem is this. This guy is a general of God. Yun ang problema ko. Yun ang hindi ko ma-ugnay, hindi ko ma-connect. Because this guy is a general of God. Siya po ay pastor ng ng 15,000 members. Okay? Ang laki ng sabi ng isang pastor na kaibigan niya, na-overwhelmed sa laki ng simbahan. Sabi ko, kami ng mga Filipino churches dito, hindi kami makabuo ng 200 eh. Siya 15,000 na overwhelmed. Bigay mo sa akin yung 15,000 na members. Aba, di ba? Pero hindi eh. Tapos at the same time, this pastor is facilitating doon sa mga group forum o group counseling. So siya yung nag-lead. He organized this doon sa gusto mag-commit ng suicide. And actually, he is also on medication. Alam niyo naman sa Amerika, di ba? Kaya maraming mental dito. Pagka napasok ka sa mental, gusto mo mapakamatay, bigyan ka ng Xanax or whatever. No, pampakalma para hindi ka makapag-isip ng kung ano-ano. So nandun po siya sa ganung sitwasyon. And then at the same time, he is a pastor. He is a preacher. He has a beautiful family. Made na itong taong ito eh. And yet, after na nakipaglaro siya sa kanyang anak, ang sabi nung storya, nung news, then he committed suicide. Ibig mo bang sabihin, kapag may lumapit sa akin ngayon bilang pastor, sabi niya, Pastor, gusto kong mag-commit ng suicide. Hindi ko pwedeng i-advise sa kanya, pumunta ka sa doktor. Bakit? Yung nga, nagpakamatay, nagdo-doktor na. Uminom ka ng gamot, hindi rin uubra. Magpa-counseling ka, hindi uubra. Pumunta ka sa simbahan, hindi rin uubra. Bakit? Pastor na nga ito eh. And we are supposed to be preacher of hope and solution from the Word of God. So what is happening? And then I went back to the Philippines. Pagdating ko sa Pilipinas, meron kaming squatter area sa UP Daang Tubo. Ito ay urban pro. Hindi rin squatter area ang tawag dito. Okay? Ito ay pero ang mga tao doon ay anong tawag doon? May tawag sila doon na bago eh. Hindi naman squatter. Anyway, urban poor community. Noon ang punta ko doon, one Sunday, sabi niya, Pastor, sabi niya, nandito ka pala, sabi nung leader. Sabi niya, bakit? Hinahanap ko nung kapitbahay, may patay. Yung tatay nila namatay. At talaga, tuwing magsa-service tayo, nakikinig sa'yo, gusto kang pakinggan. Kaya gusto ng mga pamilya, ikaw ang mag-service. At talaga, sabi ko, okay. Sabi ko, anong kinamatay? Nagbigti po. Nagbigti. Tapos bumulong siya. Dati po siyang pastor. Medyo doon ako nabagabag. So what is going on? What is happening? Hindi ba totoo ang Biblia? Yan. Hindi ba totoo merong Diyos na merong pag-asa? So, nag-end up ako doon sa ganong, sabi ko sa examiner ko, well, that is the reason why I'm passionate with my dissertation. Intentional discipleship. Ang ibig sabihin po nito ay, as we describe it, ibig sabihin, deliberate. Deliberate. Ibig sabihin talagang you have that intention. You stay focused para ikaw ay lubago, ma-develop ang iyong pananampalatayang Kristiyano. Sa another word, o ipaparaphrase siguro natin, pwede natin sabihin authentic Christian. We're talking about intentional discipleship. Sa akin pong papel, in my paper, I am not just concerned or pertaining about the discipleship program ng mga churches. But what I'm trying to say or to write is about real discipleship that the Bible is talking about.
Ewan ko kung pamilyar po kayo sa Lusan movement. Ang Lusan movement po ay binuo noong panahon ni Billy Graham. This is about world global evangelization. Ang pino-point out po ng Lusan movement is the Lusan movement stresses the importance of instilling godly character and Christ-likeness in believers, and emphasize that the goal of discipleship making is not just to impart knowledge, technique, and skill, but to help people become more like Christ in their character and actions. And then recently, ang Lusan ay nagpakawala naglabas sila ng pahayag na medyo nababagabag ang Lusan movement kasi dumadami nga yung maraming so-called born again believers, dumadami nga yung mga sa Pilipinas, ang dami ng mga, kaya mega churches ang approach namin. Dumadami, maraming mga umaaten, ang dami nagdadala ng Bible, di ba? Ang daming mga marunong ng mga Hillsong. Imagine yung Hillsong, di ba? Yung isa sa mga kinilalang singer nila na napakahusay kumanta at kumakanta sa Panginoon. Pagkatapos, dineklara niya na ayaw na niyang maniwala sa Diyos, parang gano'n, di ba? So we have a problem. At palagay ko ang problema, I don't think that there is a problem with God because God is God. Amen. I believe there is a problem with our way of doing discipleship. Yan. So ano pa talaga yung ginagawa ng mga churches? Meron akong hiniram na 3 puntos para po ma-describe ko sa inyo kung anong ibig ko pong sabihin this morning. The characteristic of intentional discipleship. As I've said, ang ibig sabihin ng intentional discipleship, ibig sabihin deliberate, intentional. Nakafocus tayo, pagka tayo ay nasa Panginoon, nakafocus tayong lumago. Okay. So number one, my first point is this. Ang characteristic po ng isang intentional discipleship is he or she follows Jesus. He is a follower of Jesus. In John chapter 10 verse 27, Jesus said, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me." In 1 John chapter 2 verse 6, "The one claiming to abide in him ought also walk just as in the same way that he walked." Pag sinabi natin tayo ay tagasunod ng ating Panginoon, tayo ay lumalakad sa lakad ng ating Panginoon. Yan. Pamilyar ba kayo doon sa Campus Crusade, yung 4SL, for Spiritual Law ng Campus Crusade? Yung unang bilog po nila, hindi ba, yung bilog nila may mga throne may mga tsilya, di ba? Yung una, si Kristo nakalabas, nasa labas ng bilog. Pagkatapos kumakatok. Ngayon, yung pangalawang bilog nila, pumasok na si Kristo kasi tinanggap mo si Kristo. Pero yung Kristo doon, nandun sa paanan ng trono. At ang nakaupo pa rin doon sa itaas sa trono, yung sarili pa rin. O, di ba? So there is a problem. When you said you are a follower of Christ or you follow Jesus, dapat ang nakaupo sa trono ng buhay mo si Kristo. Di ba yun ang panalangin natin? Di ba sabi natin, binubuksan ko ang aking puso at tumahan ka sa aking buhay. Ikaw na ang masunod sa aking buhay. Ano ang sabi ng Lord's Prayer? Not my will be done, di ba? But your will. And yet, most of the times, it is our will. Yan. Ang characteristic po ng intentional discipleship, we follow Jesus. We are supposed to be walking the same walk that He walked. Andiyan po ba kayo, mga kapatid? At ang sabi ng John chapter 10 na binasa ko, "My sheep," ang aking mga tupa, "hear my voice, and I know them, and they follow me." Oh, naririnig nyo ba yung tinig ng Panginoon? Oh, kung ano-anong napapakinggan nyo, puro marites ang pinakikinggan ninyo. Sorry kung may marites na dito. Huwag nyong pakinggan yung mga marites. Wala kayong pupuntahan sa pansitan ang punta ninyo. Pakinggan ninyo ang tinig ng Panginoon. Ang sabi ng Romans chapter 8, "For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God." Amen? So he or she
must be a follower of Jesus. Yan ang intentional discipleship. Naalala ko po mga magulang at mga kapatid, I don't know if you remember Joshua in the Bible. Si Joshua, di ba, siya yung parang successor ni Moses during that time. Wala na si Moses. Ang tigas ng ulo ng mga tao. Hanggang ngayon naman, matigas talaga ulo. Kahit nasabihin mong, hallelujah, praise the Lord pa ang sinisigaw at kinakanta nila, matigas talaga ulo. Di ba? Ba't walang gustong umimin doon? Matitigas talaga ang ulo. Mayayabang, matitigas ang ulo. Gusto niyan. So, nag-decide to si Joshua. Sabi niya, ipatawag mo nga lahat yan. Hindi natawag. At nasa kabilang ilog. Sumigaw si Joshua, kasama niya ang kanyang buong pamilya. Sabi niya, makinig kayo. Ang sabi niya, if it is evil for you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve. Sabay tingin siya sa kanyang pamilya, as for me and my house, we will serve the Lord. Kinakailangan isa lang. Nobody can serve two masters. Isa lang. Hindi pwedeng Kristiyano kapag Linggo, Lunes hanggang Sabado, never mind. Hindi ko pwedeng ganon. You need to make a choice. You need to make a decision. Kanino ka ba talaga, kuya? Or ate? Kay Kristo ka ba o hindi? Baka dumating, eto na nga, yung mga, baka nga, hindi natin alam kasi hindi naman ako expert sa prophecy. Baka ito na nga yung ligligan, ito na nga yung panahon na nangyayari, biglang may dumating dito, may dalang barel. Papiliin kayo. Ano kayo? Kay Kristo o hindi kay Kristo? Anong sasabihin nyo? Si Pastor Frank lang ang kay Kristo, kami out na. Sige nga. Di ba? Kailangan alam niyo yung hindi pwedeng naglalaro kayo sa dalawang di ba? Hindi pwede. Kinakailangan, susunod ba kayo? Kayo ba ay kay Kristo o hindi kayo kay Kristo? Ang isang Kristiyano o ang isang tao na sinasabi na siya ay, alam niya yung intentional discipleship, ibig sabihin, sumusunod siya kay Kristo. Pangalawa, hindi lamang sumusunod, kundi ang buhay niya ay nabago. He or she is being changed by Jesus or transformed. In 1 Peter chapter 1 verse 16, for the scripture says, you must be holy because I am holy. Bible says we must. Well, we are not perfect. Wala naman taong perpekto. Lahat tayo ay galing doon sa mali at nagkakamali. Pero ang maganda dyan, every time na tayo yung nagkakamali at bumabalik tayo sa Panginoon, tayo ay kinokonek ulit ng Panginoon. Why? Because more than 2,000 years ago, ang kasalanan po natin ay napatawad na. Ang buhay Kristiyano po natin ay nagsimula sa pagpapaalala sa atin na dapat tayo ay lumago. Merong magandang talata sa Bible na we are reminded that we need to grow. It's in 1 Peter chapter 2 verse 2. Ang sabi rito, like newborn babes, desire the spiritual milk so that you may grow thereby. Bilang mga bata, bagong panganak, inyong pakangasain ang spiritual na salita para kayo ay lumago. In 2 Peter chapter 3 verse 18, but grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Spiritual growth is a requirement for all. But you must understand also that growing is not just growing in learning, but also we need to grow as we change. Growing means we are being changed. Akala po ng iba, pagka sinabi mong spiritual growth, parang silang nagiging super spiritual man or superhuman. Na pwede na po silang lumakad sa tubig, pwede na magpapigil ng ulan. Diba? Nung araw, nung 80s, akala mo talagang, dahil siyempre, revival Revival nung early 80s Kaya pagka umuulan, alala ko, nagtalo yung church ng kaibigan ko sa Church on the Way kasi yung church sila sa kalye, sa 7th Street ng Caloocan. Kami naman may bubong. Sabi ng mga taga Church on the Way pangalan kay Pastor May. Sabi niya, darating na yung ulan.
Pinag-pray namin, pinigilan namin yung ulan in Jesus' name. Ayos ha. May mga ganun sila. Ayaw naman magpatalo ng mga worker ko, syempre. Hindi, nagkataon lang yun, so nagkaaway-away sila dahil kung sino makapagpapahinto ng ulan. Kasi ang feeling natin, pagka tayo ay merong spiritual growth, o tayo yung nagmamature, malakas tayong manalangin, malakas tayong umiyak sa Panginoon, para tayong mga superhuman. Hindi ba? Akala natin, kaya natin lumakad sa dagat, kagaya nung 4 na sa Korea, aatin sila ng krusada, nag-pray sila. Sabi niya, kailangan tayo maka-attend ng krusada. Nag-pray po sila yung 4 na Kristiyano. At pagkatapos binuksan nila, mahilig sila maggagagano ng Bible. Huwag kayong maggagagano ng Bible, magbasa kayo ng Biblia. Lord, anong mensahe mo? At lumakad sa tubig. Di lumakad ka sa tubig, kinabukasan na sa dyaryo, patay. Hindi uubra. Huwag ganon. Ano po? Hindi ganon ang ibig sabihin ng spiritual growth o spiritually matured. Okay? Hindi kayo pwedeng lumakad sa dagat. Hindi kayo pwedeng sasabihin ninyo na kaya ninyong pahintuin ang bagyo, ang ulan. Wala hong ganon. Dahil even po yung mga disipulo ng ating Panginoon, sila po ay nahuli. Di ba? Nung hinuli sila, hindi nila, Lord, sabi ni Wilde Almeida, bibigkisin ko ang mga Abu Sayyaf. Bumaba si Wilde Almeida sa bundok ng Mindanao, stroke. Nabigkis siya. Bibigkis siya kasi mga demonyo raw ng Abu Sayyaf. Demonyo ng Abu Sayyaf. Sabi niya, hindi mabibigkis eh. Okay? Hindi yun ang ibig sabihin ng spiritually matured o spiritual growth. Hindi po tayo nagiging superhuman kasi yung mga alagad, binato hanggang sa mamatay, sinunog ng buhay, binalatan ng buhay, yung iba pinakain sa leon. Hindi nila nabigkis yung bibig ng leon eh, kinain nga ng leon eh. Sabihin nyo, ay, akala ko ba tayo yung nagiging powerful? Well, siguro there are instances in the Bible na kagaya ng kay Daniel o kagaya ng kay Shadrach, Meshach at Abednego, siguro na pwedeng pigilan yung bibig ng leon at that time. Because God is showing us a message or God is showing us something. But it doesn't mean na you are now a superhuman dahil ikaw ay malakas mag-pray, nag-aayuno ka. Amen? Ano ang spiritual growth? Ang ibig sabihin nito, we are being changed from our mind who used to be full of negative, evil thoughts, our hearts desire full of ego, yung self-centeredness, yung pride, full of lust and greed, etc., etc. Our attitude of mercilessness, walang awa, selfishness, madamot, the opposite of generosity, unforgiving, hindi marunong magpatawad, and divisive, nagkukos ng division. Sabi ng Bible, mark them that causes division in the body of Christ. Kinakailangan tayo ay nababago. Yun ang ibig sabihin ng spiritual growth. Yun ang ibig sabihin ng transformed. We are being transformed. In Romans chapter 12 verse 2, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. As you grow in the knowledge of our Lord Jesus Christ, as you grow in the Word of God, you are being changed. Nababago. Di ba kaya ang sabi ng James, anong sabi doon? Let us not be hearers only, but be doers of the word. Kung hindi, para kayong tao na humarap sa salamin, nakitang merong puwing, pero hindi naman tinanggal. That is the reason why we come to church, to be blessed, to know the truth, and the truth will set us free. We listen to the preaching of the pastors. Naririnig natin ang mensahe, hindi yung pastor ang nagpipreach. It is the Holy Spirit that is speaking to our heart that we need to be transformed. We need to be changed. It is not enough, brothers and sisters, na kayo ay may dalang Biblia. It is not enough na kayo ay nagbabasa ng Biblia at nagba-Bible study. You know all the methods. Ang dami, lahat ng mga forma ng mga discipleship ay nandyan, mga program. Meron tayong G12, merong lahat ng 12 nandyan, merong 4SL, lahat nandyan. Question, are you being transformed? Nung una ko mga taon sa Bakersfield sa pagpapastor, isa sa mga madalas kong nagiging problema, yung lagi akong china-challenge ng Baptist. Yan. Kapatid natin ng mga Baptist, don't misinterpret me ha.
kapatid natin ng mga Baptist. Kaya lang, meron kasi silang position na once saved, always saved. So, challenge sila ako doon sa once saved, always saved na doktrina. Sabi ko, bakit natin pagtatalunan yung once saved, always saved? Kasi ako naniniwala ko na ang isang tunay na Kristiyano, hindi nawawala ang kaligtasan. Ang pag-usapan natin, are you really a Christian or not? Because if you are really a Christian, your life is changed. You follow Jesus and your life is changed. Huwag natin pag-usapan yung doktrina ni Calvin na nung araw pa pinag-aawayan. Na walang katapusan. Oh, nawawala ang kaligtasan. Oh, hindi nawawala ang kaligtasan. Bakit natin bibigyan ng puntos yun ng panahon yun? Diba? Ang tanongin natin, ikaw ba'y tunay na Kristiyano? Pero kung tunay kang Kristiyano, nabago ang buhay. Maliwanag naman ang Biblia eh. And then, you will never lose your salvation. At huwag nyo sasabihin, hindi, pastor, namatay yan ng ganito. Hindi, teka muna. Only God can judge. Kasi may mga pagkakataon nagiging mahina tayo, may mga pagkakataon na dadadapa tayo. Pero huwag kayong mag-alala kasi kung tunay kayong Kristiyano, pagka kayo ay nadapa, muli kayong babangon. Amen? Hindi ko sinasabing perfecto na tayo. Walang ganun. Yung kapitbahay nyo siguro, perfecto, kaya ayaw sumama. Kaya tayo nandito, hindi tayo mga perfectong tao. Kaya kita yung may isa ang simbahan magulo. Kasi nagkaagulo lagi yung mga imperfect people sa loob ng simbahan. Oh, this is a hospital. This is like a mental institution. Di ba? Kanya-kanyang opinion. Di ba? And it is okay. Because sa kabila ng ating mga differences, sa kabila ng ating mga pagtatalo, sa kabila ng ating hindi pagkakaintindihan, we have the Holy Spirit na mag-unite sa atin. Amen? Napakahalaga po nito. Ang sabi ng Romans chapter 3 verse 13, sabi niya, their throats are open graves, their tongues practice deceit. The poison of vipers is on their lips, their mouths are full of cursing and bitterness. Yun. Pero kung kayo ay na kay Kristo, binabago ang buhay nyo. Gaya ng sinabi ko, it's not about knowing the verses of the Bible, but it's about being changed into the very likeness of our Lord Jesus Christ. And we cannot do it on our own. The Holy Spirit was given to help us because we are weak. We cannot change ourselves. The Holy Spirit help us to stand every time we fall down. Kaya may Holy Spirit. Di ba? Madalas sa inyo, ang inaantay yung Holy Spirit, yung bigla kayong manginginig. Okay din yun. Paminsan-minsan. Pero hindi yun ang work ng Holy Spirit. Ang work ng Holy Spirit, yung nando ka sa lowest moment of your life, dahil Kristiyano ka, nandun, painggan mo lang. Kaya hindi mo mapakinggan. Kasi kung ano nga pinakikinggan mo, painggan mo yung Holy Spirit. Bagsak ka na down ka na, inaway ka na ng lahat ng buong bayan. Sinisingil ka na ng lahat ng mga creditors, kasama ng mga Bombay. Sa Pilipinas, uso yan. Di ba? It's okay. It's okay. Pumunta ka sa isang tabi at mag-pray. And then listen to the Holy Spirit. And He will lift you up. And He will change you. That is the role of the Holy Spirit in our lives. Hindi po naiiwan ng Holy Spirit ito pagka Sunday, pag uwian wala ng Holy Spirit. Hindi po. Okay? Dahil sabi ng Bible, siya po ay sa inyo. Di ba? Hanggang sa huling yugto ng mundo. Oh, binigay ng Lord ng Holy Spirit. Di ba? Sarap nun. Di ba? Ako po'y madalas na magbiyahe. Babalik-balik ako ng Pilipinas. Kala nyo lang masarap magbiyahe, hindi masarap magbiyahe. Lalo na pagka mag-isa ka lang. So, dahil mag-isa ka lang lagi, nagkakaroon mo ng pagkakataon para makipag-niig, sa Holy Spirit. Minsan bumabiyahe ko, medyo stress ako. No, I was also given the opportunity to start a business in the Philippines. I have 22 workers, employee sa publication ko. I have a publication business.
And at the same time, meron akong binuksan na spa just recently. I have 7 therapies. Sa Pilipinas, napakahirap, puro stress. And then, pagdating ng Friday, payroll na. Patay ka. Hindi ka pwede mawala sa payroll. No, siyempre, habol ka ngayon. Payroll. Ang payroll ko, umaabot ng 80 to 120,000 every Friday. So, panay ang prayer ko talaga. Pag-isip ko pa lang sa umaga, Lord, pag-payroll na. At diba, biyahe ko, iiwanan ko yung aking company. Sabi ko, Lord, you provide. Pero kahit kailan, we have been in a business for 5, almost 6 years, hindi kami pinabayaan ng Diyos. Wala akong utang sa bangko. Yung ibang mga malalaking company, nakakautang ng milyon-milyon para makapag-operate ng milyon-milyon business. My business is about multi-million business supposedly. Pero wala akong utang sa bangko, and we survive by the grace of God. Not because yun lang ang pamamaraan ko, maliit lang kami, no? Pero kasi sa akin parang ministry na rin, nakatulong ako sa trabaho sa mga tao. And then of course, may mga pagkakataon na I-evangelize to them, to my workers, which is napakahalaga nito. But my point is this, every time that I am alone, every time that I feel down, I feel all the distress and the stress and all, talagang babang-baba na ako, nandun ang Diyos. Ramdam ko ang Panginoon. Hindi niya ako iniiwan, ipinababayaan. Amen? Pangatlo, mga magulang at mga kapatid, and this I will conclude my message. Ang una, anong sabi ko? Follower of Jesus. Pangalawa, ano? Change, transform. At pangatlo po, ang pangatlo, he or she is committed to the mission of Jesus. Committed to the mission. When you say commitment, ang ibig sabihin ng commitment, it is a choice. Remember, it is a choice. Naalala po ninyo, si Joshua, sabi ko sa inyo kanina, pinapili niya. Naalala niyo po si Adan at Eva, kilala niyo si malakas at si maganda sa Bible, di ba? Adan at Eva. Nandun si Adan at Eva sa Garden of Eden. Ang sabi ng Diyos kay Adan at Eva, huwag ninyong kakainin ang bunga ng pagkaalam ng masama at mabuti. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Kinain o hindi? Alam naman natin ang storya, kinain. So they were kicked out from the Garden of Eden. Pero basahin niyo pa rin ang storya. Anong sabi doon? When they were kicked out from the Garden of Eden, Diyos ay naglagay ng bantay ng mga anghel. Nilagyan ng Diyos ng bantay para ang sabi ng Diyos, para hindi sila makabalik at kumain sa tree of life at sila ay maging immortal na nasa gitna ng Garden of Eden. Ang ibig sabihin po, ang nandoon sa gitna, hindi lang yung tree of knowledge of good and evil. Ang nasa gitna din yung tree of life. So they were given a choice. At huwag ninyong sasabihin, kayong mga lalaki, sasabihin nyo, kaya ang tao nagkasala dahil sa mga babae. Yan ang mga mahihirang nilalang. Sino may sabi sa inyo? Di basahin niyo ulit ang Bible. Bakit? Habang tinutukso ng ahas si Eva, nasaan si Adan? Nasaan? Nasa tabi. Di mas mahina kayo? Bakit di nyo pinigilan? Di ba? Tapos sasabihin nyo, mahinang nilalang ang mga babae? Oh, hindi, uy. Hindi po. Nandun yung lalaki, walang sinabi. Sabi ni Eva, masarap daw. Sabi ni Adan, okay. Di mas mahinang nila lang si lalaki. Diba? Pero yung nasa gitna ng Garden of Eden, yung tree of knowledge of good and evil and tree of life. They were given a choice. Sa ating pong pagsunod at pagbabago, napakahalaga po ng commitment. And commitment, again, as I've said, is a matter of choice. It is also a matter of willingness. 2 weeks ago, meron kaming high school reunion sa Vegas nung mga taga-US, mga Tumachan High School. One of my friend na taga-California na ngayon nag-boom na sa Dallas, nagkasakit, batchmate namin ito. Nagkasakit siya. At hindi ko na mention yung pangalan, nagkasakit po siya, na-stroke. Na-stroke siya. Sa Vegas, tapos nag-boom siya sa ano. Nalaman ko lang, nung kami nagmamaneho, nalaman ko lang, nakatatlo na palang asawa tong kaibigan ko. Well,
American culture, nakatatlong asawa. Sabi ko, di nagkikwento yung pangalawang asawa, nasa likuran ko, naka-batchmate din namin. Sabi nung unang, sabi niya, nagkikwentuhan niya kami, yung unang asawa, may anak siya doon, ang unang asawa, ang sabi niya, kung sa akin nangyari yan, ipade-deport ko kagad yan. Wala na yung silbi. Hindi na makakapagtrabaho, galit na galit pa rin yung unang asawa, may bitter pa rin. Sabi ko, ikaw, ano naman sa'yo, anong sagot mo? Sabi niya ganun, kung ako sa akin nangyari, sasabihin ko sa doktor, wag nang gamutin, hayaan nang mamatay. Babagsik naman. Talagang bitter itong mga babae. Tapos yung pangatlo, nandoon kasama niya. Nagstay. Ginamot siya. Pinagamot siya. Sinamahan siya all the way. Napakahirap sa isang mag-asawa yon na meron kang kabiyak na may sakit, di ba? But she stayed. You call it commitment. No matter what. Kaya nga doon sa wedding, di ba? By sickness, di ba? And in health. Hindi ba? Sasamahan mo. Kaya nga yung marriage is a commitment eh. Ngayon, ganoon din po sa atin. Are we committed to the mission of Jesus? O conditional yung ating commitment? Siguro kapag mayroong ganito, pwede. Pagka masarap ang pupuntahan, okay. Yan. Kasi ayaw natin umalis sa ating mga comfort zone. Ano ba yung mission of Jesus? Unang-unang mission po ng ating Panginoon is to propagate the gospel for the salvation of mankind. Because this is the will of God. Kinakailangan committed tayo sa first mission ni Jesus. Ano ito? To propagate the gospel. And we can propagate the gospel sa iba't ibang mga pamamaraanan. Maraming kapamaraanan ngayon para mag-propagate ng gospel. Maglagay ka ng sticker sa kotse mo, that is propagating of the gospel. Sumulat ka sa mga kaibigan mo, lagyan mo ng Jesus loves you, that is propagation of the gospel. Ano ba yung ibig sabihin ng mga nakalagay dyan? Hindi ba propagation yan? So pwede tayo mag-propagate sa anumang pamamaraan noong araw usong-uso sa mga di ba, sa mga naka-post na ganyan, yung about the gospel, that is propagation of the gospel. So we can propagate the gospel at dapat tayo committed. Committed tayo doon sa mission ng ating Panginoon na i-propagate ang gospel. Sapagkat ang gusto ng Diyos, ang lahat ng tao ay mga ligtas. Kahit yung kaaway ninyo, kahit yung kagalit ninyo, kahit yung nanira sa inyo, wala kayong magagawa. Gusto ng Diyos, maligtas sila eh. Amen? At ang pangalawang mission ng ating Panginoon is to help the needy. We can lend a helping hand. We can give and support. We can counsel. We can be God's presence in times of need. We can be an advocate to promote and preserve justice. Di ba? Ito ang mission ng ating Panginoon, to help those who are in need. The destitute, the poor, and the needy. Anong ginagawa natin? Are we committed to the mission of Jesus, to the very mission of Jesus? Yun ang question sa atin mga magulang at mga kapatid. Siguro it's about time na magkaroon tayo ng reality check. Are we real or not? It doesn't mean that you are a Christian because you are here today. It doesn't mean you're a Christian because you are holding a Bible or you know that there is God. That is not enough. That is not enough. We must examine ourselves. Paul said in 2 Corinthians chapter 13 verse 5, examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Can't you see for yourselves that Jesus Christ is in you unless you actually fail the test? So are we real or not? And folks, this is all ang masasabi ko po sa inyong umaga. And it is about my dissertation, intentional discipleship. And I hope that ito ay maging challenge po sa ating lahat. As we leave this church or this building, pag-alis natin dito, dala natin yung mensahe. And always be reminded, it is very important. Examine yourselves. Tingnan nyo. Ano ba ako? Na kay Kristo ba ako? O wala kay Kristo? Susunod ba ako? O hindi susunod? Mababago ba ang buhay ko? O hindi? Shall we all stand, please?
gaya ng sinabi ko po kanina, I am not saying that we are perfect already. No, we're not. We're not perfect. But we are here because we want God to change us. We want the move of the Holy Spirit to transform our mind, our heart. And this is what is needed in these last days. Hindi kailangan sa last days na maiingay lang, marami nga. Pero hindi naman lahat papasok. Kasi hindi alam eh. And I am not saying that born-again believers are the true and genuine. Kasi marami din tayo mga nominal Christian, professing Christian. Ganun din yun eh. Pare-parehas lang, play-pleho lang. Pero when you leave this place, when you leave this building, just make sure, kausapin niyo si Lord. Tignan niyo maigi. And then if you have decided, if you really have decided na tanggapin si Kristo at si Kristo nandun, then follow Him, no matter what. It may not be easy. Just follow Him. And then let the Holy Spirit change you. And then always focus on the mission. Propagate the gospel and help those who are in need. Heavenly Father, we just want to thank you and praise you, Lord, for the message of reminding us. Yes. At alam namin, Panginoon, na ikaw ang isang Diyos na hindi nagbibiro. Amen. You are a God that is not mocked. Amen. Whatsoever we reap, Lord God, amin pong aanihin. Yes. Ang dalangin namin, O Diyos, kausapin mo kaming lahat. Kausapin mo ang bawat isa na yung mga anak sa lugar na ito at Amen. magkaroon ng tunay na kapasiyahan na ikaw ay tunay nilang paghariin sa kanilang mga buhay. Yes, God. Thank you, Almighty God, for this wonderful fellowship, for this service, Lord. Thank you for this church of that you have given, that you have entrusted to Pastor Frank and his wife and the elders of this church. Yes. Continue, Lord, to bless them, O God, Amen. and to move in their midst, Lord. Yes, Lord. Hallelujah, Lord God. We give you praise. Thank you, Lord. Can we sing a song right now? And Holy Spirit, you are welcome. Come here. Come flood this place with your atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Let us become Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the goodness of your goodness, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place with your atmosphere. Your glory, God, is what our heart long for. To be overcome by your presence, Lord. Praise God. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Thank you, Pastor Jojo. At sa isang napapanahon at sa isang mainit na encouragement at paalala ngayong Yes. umaga. Amen. Amen. Tunay po na ang lahat ng ito ay ang kapurihan ay sa Diyos. Amen. Yes. Purihin ang Panginoon. Sige po tayo manalangin. Thank you, Lord, for your goodness and mercy. Yes. Lord, salamat po, Panginoon, sa katagumpayan ng araw na ito, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa. Shana.
It's not by accident na narito kami, Panginoon, sapagkat kayo po ang nagtatakda ng lahat ng araw sa iyong maanak, Panginoon. Yes. Even yung mga kasama namin sa online service through Facebook and YouTube this morning. Lord, kayo po ang Diyos na nagpapala, Panginoon. Lord, ang lahat ng pagpapala, ibinibigay mo una, spiritually, Panginoon, at ang lahat ay to follow, Panginoon. Lord, salamat, Lord, at kiniklaim po namin ang pagpapala ng langit sa buhay po ng bawat isa. Ganon din po sa lingkod mo na ginamit, dinala mo po sa amin sa umaga pong ito. Ibalik mo sa Kanya ang mga pagpapala, Panginoon. Lord, sa ministry na ipinagkatiwala mo sa Kanya. Lord, at Lord, kiniklaim po namin ang katagumpayan sa oras pong ito. We give you praise, we give you praise. In the mighty name of Jesus. Amen, amen. You may be seated for a while. Makakaupo mo muna po tayo.